Naglaan pa ng malaking pataan ang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB para sa nasa 4,000 jeepney drivers sa gitnang Luzon na hindi pa rin nagko-comply sa franchise consolidation ng ahensya. As of January 29, 2024, umabot na sa 78.26% o halos 50,000 ang total consolidation rate sa Region 3. Paliwanag ng LTFRB, pwede pa silang humabol hanggang April 30 para sa Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP ng gobyerno. Sa press conference ng LTFRB sa San Fernando, Pampanga, kasama ang mga transport cooperative ng Gitnang Luzon kahapon, January 30. Pinaliwanag ng pamunuan ng LTFRB ang kaibahan ng modern jeepney kumpara sa tradisyonal, pati na ang mga benepisyo na matatanggap ng PUV drivers kapag sumapi sila sa transport cooperative. Ang kagandahan po kasi ng kooperatiba, si Co-op na po magmamanage sa mga unit nila sa modern. Hindi kagaya po ng individual, kapag nasiraan po yan, kanya-kanya ng gawa. Yung boundary mo kulang pa doon sa pagpagawa pag nasiraan. Hindi po katulad nung sa modern na, si kooperatiba na po ang pagpapagawa. Hindi na rin po sa kanila yung sa individual. Sila na po, hindi po sila yung magpaparehistro. Si kooperatiba na rin po basta modern. Social benefits ang natatanggap ng ating mga empleyado ngayon. Minsan may mga incentives po araw-araw pagka sumobra sila sa kanilang kinita. Yung dating driver namin, boundary system sila, no? Pag hindi sila lumabas, wala silang sweldo, walang natatanggap, no? Pero ngayon, ang status nila nung niyakap po namin ng PUV Modernization Program ay salary basis na po sila. Dagdag pa ng ilang transport cooperative at LTFRB, hindi sila naniniwalang walang pambayad sa consolidation ang mga driver ng jeep dahil kung gugustuhin umano talaga nila ay mayroon silang maipambabayad. Yung mga driver na hindi daw makakabayad, which is common ngayon, hindi makakabayad. Bakit po hindi makakabayad? Ano po? Bakit kami nakabayad? Kung individual po talaga, hindi ka makakabayad. Kasi pagka nagkaroon po ng problema yung unit mo, wala kang pangayuda. Hindi po kagaya ang kooperatiba, sama-sama, kaya nga pinipilit po ng gobyerno natin magkaroon ng consolidation para yung mga miyembro magtulong-tulong. Samantala, sa datos naman ng LTFRB, nananatiling zero o wala pang mga operator o pampasaherong jeep sa probinsya ng Aurora ang nagko-comply sa franchise consolidation. Sa Aurora po kasi ang mga ruta po dyan, inter-provincial. So, hindi siya traversing within the province lang. Pero, actually, marami po sa Aurora ngayon, tricycles. And kaya po, pinagawa po namin sila rin ng LPTRP. So, ongoing din po yung pagpasa ng LPTRP. In fact, may routes po dyan na na-open for jeepney route. Opo. Kaya lang PhilCab po yung denomination. So, I think pwede po namin siyang i-reopen anytime. Nilinaw naman ng LTFRB na hindi naman aalisin ang lumang jeep kung papalitan lamang ito ng bago. Anya, 1910 pa umano nang magpasimulang gumamit ng traditional jeep sa bansa. Samantala, nakahanda namang tumulong ang LTFRB sa mga jeepney driver para alalayan ang mga drivers sa consolidation. Sa lahat ng ating mga transportasyon na hindi pa po nakapag-consolidate o hindi pa po nila nalalaman itong kagandahan ng ating programa, sana ay matahuhan po kayo. Sa tingin ko wala pong madi-displace na driver. Kasi po sa isang unit, tatakbuhin ng 24 hours, no? So meron pong driver sa isang unit na 2 o 3. So wala pong madi-displace na driver at pwede po yung mga driver na di na nagpa-consolidate yung kanilang operator, pumunta po doon sa mga cooperative na nag-hire po, no? Tumatanggap pa po ng driver. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nestor Torres, humahataw!